Part 32, Cassandra. Sabi nga nila sa bawat apoy may naiiwang abo, pero sa pagkakataong to hindi lang gamit ang nanganib, kundi pati ang mga inosenteng buhay. Sa gitna ng lalagablab na sunog sa kumpanya, isang iyak ng bata ang magpapabago sa takbo ng tadhana ni Cassandra. Ano ang gagawin mo kung ang tayong paraan para mabuhay ay iligtas ang bunga ng pagtataksil sa'yo? Sa gitna ng makapal na usok, uunahin mo ba ang iyong galit o mananaig ang dugong nananalaytay sa iyong pagkatao? Ngayong araw, masasaksihan natin ang kabayanihan ni Cassandra. Isang kabayanihang hindi lang maglalantad sa kapabayaan ng kanyang kapatid, kundi lalo pang magpapagulo sa relasyon ni na Garrett at Michelle. Habang nag-aaway ang mga pabayang magulang, sino naman tong si Delton na tila laging handang sumalo kay Cassandra? At itong si Brent, bakit biglang sumusulpot sa gitna ng tensyon? Nako, talagang kapanapanabik ang mga tagpo. Kaya bago pa humaba to, simulan na natin. Pumasok ako ng kumpanya. Dumiretso ako sa design studio. Tahimik silang lahat nang dumating ako. Are you okay? Tanong ni Desiree sa akin. Nilibot ko ang paningin ko pero di ko makita si Michelle dito. Nagpunta na rin ako sa practice area nila pero wala siya doon. Hinahanap mo ba si Michelle? Wala siya dito eh. Hindi pa rin siya pumapasok? Wika ni Desiree na para bang nababasa niyang iniisip ko. Nakatingin sa akin ibang model na nandito at ang mga designer. Alam kong alam na nila ang pinost tungkol sa akin sa social media. Nakita mo na ba yung post ni Rosie? Tanong ni Desiree. Tiningnan ko siya. Sa tingin mo ba magpapaapekto ako sa ginawa niya? Kailangan natin mag-focus kung paano natin mapapatibay ang mga collections natin. Making mistakes is normal at malugod ko namang tatanggapin yun. Masyado nilang ginagamit ang pagbagsak ko para lang mapag-usapan sila, para mapansin ang mga pangalan nila. Kaya nga hindi umaangat dahil naghihintay na lang sila ng pagbagsak ng mga kapwa nila designer. Hindi tayo magfo-focus sa mga kalaban natin. Mag-focus tayo sa mga trabaho natin at kung paano natin mapapaganda at mapapatibay ang mga collections natin. Maotoridad at seryoso kong sambit sa kanila. Nakikinig naman silang lahat sa akin. Hindi ako mapapabagsak lang sa maliit na pagkakamali. Alam kong sinadya ni Miguel na masira ang gown na sinuot niya sa last walk. Ang pinagtataka ko lang bakit nasira lang yon ng ganun kadali. Nasaan yung sinuot ni Michelle sa last walk niya? Dalhin niyo sa akin ngayon din? Utos ko. At mabilis kumilos ang mga staff at hinanap ang gown na sinuot ni Michelle. Sinenyas ko na ibabato sa lamesa. Tiningnan ko yung gown na isinuot niya at pinag-aralan ang naging sira. Alam ko kung sinadya o hindi. Kitang-kita ang sira ng gown kagabi na lalo itong lumaki ng matapilok si Michelle. Ano bang hinahanap mo dyan? Tanong ni Desiree. Hindi ko siya sinagot. Tiningnan kong mabuti ang dulo at ang dulo nitong sira. Napangisi na lang ako na makita kong maayos ang pagkakahiwa sa mga sinulid. Ibig sabihin may ginamit siyang matalim na bagay para sirain yon. Naging madaling mapunit ang gown dahil may sira na talaga una pa lang. Hiwa ba yun ng cutter o gunting? Tanong na rin ni Desiree habang nakatingin sa punit ng gown. Ibig sabihin, sinadya ni Miss Michelle na sirain ang gawa mo, Miss Cassandra, para ipahiya ka? Tanong pa ng isa. Napapabuntong hininga na lang ako. Ano pa nga ba ang sadya niya? Kung mananatili si Michelle bilang model at ako ang designer, siguradong walang magandang mangyayari sa aming dalawa. Kung aalisin ko naman siya bilang model, alam ko may masasabi na naman siya. Ayaw ko namang isipin nila na masyado kong pinepersonal ang mga trabaho namin. Anong pinaplano mo? Tanong ni Desiree. Wala. Call her manager. I need to talk to her. Blanko kong sagot at saka ako bumalik sa office ko. Tiningnan ko ang mga designs ko. Wala pa ako napipili para sa pinakamagandang gown na ilalabas ko ngayong buwan. Habang wala akong ginagawa, nag-scroll ako ulit sa social media ko at pansin kong marami ng bad comments about me. Napapangisi at napapailing na lang ako. Ibang-iba talaga ang bansang to. Sa halip suportahan ka sa pag-angat mo, ibabagsak ka naman ng kapwa mo designer. Am I a threat for them? Nakikipagpaligsahan ba sila? Too childish. Makalipas ang ilang oras, dumating naman ang manager ni Michelle. Nang muling bumukas ang pintuan, pumasok si Michelle. Nakataas ang kiling nitong tinignan ako. Anong kailangan mo? Bakit ang manager ko pang pinatawag mo kung pwede namang akong kausapin mo kung may problema ka? Mataray niyang saad. Hindi ko naman siya pinansin. Diretso kong tinignan ang manager niya. Miss Marquez, gusto ko sanang nabasa mo ng maayos ang nilalaman ng contract ng hawak kong model. Kapag may mga nalabag siyang rules, alam niya dapat ang consequences noon. Sinadya niyang sirain ang gown ay sinuot niya sa last walk niya.
Bakas ang cutter o gunting na ginamit niya para gumawa ng kaunting sira sa gown. Ang isang sikat at magaling na model ay hindi basta-basta natatapilok. Pero ang nangyari kagabi, sinadya niya yun. Nandito ako, Cassandra. Ako ang kausapin mo. Ano bang sinasabi mong sinadya ko? Bakit di mo na lang... Miss Marquez, kapag nagpatuloy to na hindi nagpapaka-professional ang model mo, wala akong magagawa kundi i-breach ang contract. Anhas ko at di na pinatapos sa pagsasalita si Michelle. Alam ko naiinis na siya. I understand, Miss Cassandra, pero hindi sapat ng ebidensya mo para patunayan na sinadya niyang sirain ang gown mo. Hindi naman siguro ipapahiya ni Michelle ang sarili niya sa harap ng maraming tao. Pagtatanggol ni Marquez sa model niya. I know, pero may nakita ka bang napahiya siya sa social media? Don't worry, next time I will give you proof para naman hindi lang puro salita ang baon ko. Gusto kong pagsabihan mong model-model isang pagkakamali lang, sisiguraduhin ko, pangalan niya rin ang masisira. Don't try me. Wika ko na ikinatango naman ng manager ni Michelle. Hindi ko tiningnan si Michelle pero kita ko sa gilid ng mata ko na iiling-iling siya. Let's go. Inila niya na si Michelle palabas ng office ko. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko at saka ko bumuga ng malalim na buntong hininga. Kinuha ko ng lapis ko at ang sketchpad ko para umpisahan ulit ang pagdedesign ko. Hindi ko pa man nakakalahati ang ginagawa ko na masagi ko ang ink na nasa gilid ko dahilan para kumalat to sa ginagawa ko at sa kamay ko. Napabuntong hininga na lamang ako. Nanguha ko ng tissue para linisin ang kalat sa table ko. Napapairap na lang ako sa hangin nang malagyan din ang trouser ko. Gosh, inis kong usal sa sarili ko. Gusto kong libangin ang sarili ko para mawala sa isip ko ang mga sinasabi nila sa akin sa social media pero lalo akong naiinis. Ayoko naman talaga sanang magpa-apekto pero masyado silang namamersonal lalo na nang malaman nila na magkapatid kaming dalawa. Wala ako nagawa kundi maligo na lang sa CR ko dito sa office. Mabuti na lang talaga at may mga extra clothes ako dito. Nilinis ko ang kamay ko na may ink. Nagtagal ako sa CR dahil sa ink na nasa mga kamay ko. Tinapon ko na rin ang trouser ko na natapunan din dahil hindi na yun maaalis. Gusto ko sanang linisan lang ang katawan ko pero naligo na rin ako at baka sakaling ma-refresh ang isip ko. Nagtagal ako ng kalahating oras sa paliligo. Paglabas ko ng CR narinig ko ang ingay ng fire alarm. Basang-basa pa ang buhok ko. May sunog ba? Mabilis kong kinuha ang mga personal things ko at saka ako lumabas ng office ko. Wala naman na ako makitang mga empleyado. Lumabas na lang din ako. Rinig na rinig sa buong floor ang fire alarm. Kanina pa ba may sunog? Hindi ko masyadong naririnig sa CR ang fire alarm dahil na rin siguro sa ingay ng shower. Nagtungo na ako sa fire exit pero napahinto ako nang may marinig akong iyak ng bata. Sinundan ko kung saan yon nanggagaling at naaamoy ko na ang usok pero hindi ko alam kung saan nga ba nanggagaling yon. Sa floor ba namin ang may sunog? Wala na akong makita ng mga empleyado pero iyak ng bata ang naririnig ko. Sinundan ko lamang yon dahil baka may batang naiwan dito. Nang papalakas na ng papalakas ang iyak ay alam ko malapit na ako sa kanya. Mimi! Rinig kong usal ng bata. Baby? Tawag ko. Lumakas naman yung iyak niya. Mimi! Ani niya at nang makita ko siya nasa tabi siya ng mga basurahan. Mabilis ko siyang nilapitan at binuhat. Celine? Anas ko na makilala ko siya. Magang-magana ang mga mata niya at pulang-pula ang mga pisngi niya dahil sa kakaiyak niya. Amoy ko na ang usok kaya mabilis na ako nagtungo sa fire exit. Bakit naiwan mag-isa si Celine dito? Nasaan si Garrett at Mommy Dahlia? Hindi ako makagamit ng elevator dahil hindi yun po pwede sa mga ganitong sitwasyon. Sa hagdan ako bumaba habang karga-karga ko si Celine. Pagbaba namin sa isang floor ay lalong kumapalang usok. Ibig sabihin sa ibabang floor namin ang sunog. Sandali, baby? Ibinaba ko siya. Patuloy pa rin siyang umiiyak. Paano nila nagawang iwan na mag-isa si Celine habang may sunog? Mga pabaya talaga. Inayos ko ang suot ko at saka ko ibinalot kay Celine para di niya maamoy ang usok lalo na at makapal na. Pinagpatuloy ko ang pagbaba. Lahat ng mga pintuan ng fire exit ay nakabukas kaya malayang-malaya na makakapasok ang usok. Napapaubo na rin ako dahil habang pababa kami ng pababa, pakapal na pakapal ang usok na halos hindi ko na rin makita ang daraanan ko.
Inuubo na rin si Celine dahil hindi sapat ang coat ko para hindi siya makalanghap ng usok. Sunod-sunod na rin akong napapaubo na para bang nauubusan ako ng hangin sa katawan dahil puro usok na ang naaamoy namin. Yakap-yakap ko si Celine. Nakasubsob siya sa dibdib ko habang nasa railings ang isa kong kamay dahil hindi ko makita ang hagdan. Naluluha na rin ang mga mata ko. Ma'am? Gulat na wika na isang firefighter nang makita kami. May tao pa dito, sigaw nito at saka kinuha si Celine sa akin. Inalalayan niya rin ako ng isang firefighter hanggang sa makalabas na kami ng lobby. Hindi ko na naririnig pa si Celine na umiiyak o humihikbi. Please check her, she's not crying anymore. Anas ko. Inalis ng isang firefighter ang coat na nakataklob sa ulo ni Celine. Wala na siyang malay. We need to take her to the hospital. Saad ng lalaki. Nag-aalala naman ako para sa bata. Ako pa nga lang ang namatandang nakakalanghap ng usok ubo na ng ubo. Paano pa siyang bata? Tabi! Sigaw ng mga firefighter para makadaan kami. Miss Cassandra? Sigaw ng di ko alam kung sino. Sinakay na kami ni Celine sa ambulance. Pinahiga na ng firefighter si Celine sa stretcher at saka ito binigyan ng oxygen. Okay ka lang, ma'am? Tanong ng firefighter. Don't worry about me. Mag-focus kayo kay Celine. Bakit hindi kayo nakalabas kaagad? Hindi niyo ba naririnig ang fire alarm? Kayo na ang pinaka-huling lumabas. Naliligo ako kaya hindi ko narinig. Tanging sagot ko habang na kay Celine ang paningin ko. Hindi akong nanay niya pero nag-aalala ako na para sa kanya, sinong naiwan sa kanya para mag-aalaga? Bakit naiwan tong mag-isa sa floor namin? Nakalabas sa silang lahat pero hindi man lamang nila naaalala na may kasama silang bata. Inawakan ko ang maliit na kamay ni Celine. Magdadalawang taon pa lamang siya. Ano bang alam niya sa nangyayari? Nanunubig ang mga mata ko. Hindi ba nila alam ang pakiramdam ng mawala ng anak? Bakit niya hinihayaan na maiwan na mag-isa ang bata? Paano kung di ko narinig ang iyak niya? Paano kung lalong kumapal ang usok sa floor namin at nandun lamang siya mag-isa? Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Paano kung akala ng lahat wala nang naiwan sa loob ng building? Bahala na lang ba si Serena mag-isa para lang iligtas ang sarili niya? Anong alam ng bata? Di ko na napigilan pa ang pagbagsak ng mga luha ko. Hinalikan ko ang kamay ni Celine habang tahimik na humahagulhol. Ramdam ko na naman ang sakit na nararamdaman ko nung mawala ang anak ko. Nabuhay ang anak nila. Pero hindi man lang nila inaalagaan ng maayos. Inuna pa nilang iligtas ang mga sarili nila. Mga hayop sila. Nang makarating kami ng ospital ay inuna nang ipinasok sa isang kwarto si Celine. Ma'am, kailangan mo rin matingnan dahil marami ka ring nalanghap na usok. Saan na isang firefighter pero nagdadalawang isip akong iwan ng mag-isa si Celine. Mga nurse at doktor na ang bahala sa anak ninyo, wika ng firefighter. Napatingin lang ako sa kanya. Nang biglang kumirot ang puso ko, nagdilim ang paningin ko. Ma'am! Ma'am! Rinig kong tawag sa akin pero tila ba nasa ilalim ako ng tubig. Malabo na ang pandinig ko. Madilim ang paligid ko at hindi ko namamalaya na nawalan na pala ako ng malay. Para bang na-trigger ang trauma ko nang wala sa akin ng anak ko. Bakit? She is not important for me. Bunga siya ng pagtataksil sa akin ng mga magulang niya. Pero bakit masyado akong nag-aalala para sa kanya? Kapag nawala siya, hindi naman ako mawawala ng anak Hindi ba't dapat ay magiging masaya ako dahil mararamdaman din nila ang mawala ng anak? Hindi ba't yun naman ang gusto ko? Ang maramdaman din nila ang sakit na naramdaman ko noon. Pero bakit? Hindi yun ang nais ng puso ko. Ngayon, na magkamali ako, nakahiga na ako sa hospital bed. Mabilis akong bumangon. Dahan-dahan lang. Napatingin ako kay Delton na nasa gilid ko na pala. Napabuntong hininga naman ako. Nang maalala ko si Celine ay muli, gumuhit ang pag-aalala sa mukha ko. Where is Celine? How is she? Tanong ko at saka ako bumaba ng higaan ko. She's fine. You need to rest too, Cassandra. I am fine, Delton. Gusto ko lang masigurado na okay ang bata. Pakiusap ko sa kanya. Wala naman siyang magawa sa akin. Tinulungan niya akong tumayo. Siya na ang nanghina ng dextrose stand ko, tsaka kami mabilis na lumabas ng kwarto ko. Nasa kabilang kwarto lang naman pala si Celine.
Binuksan ni Delton ang pintuan. Papasok na sana ako nang marinig ko ang sigawan nila. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba, Michelle? Iniwan ko sa'yo si Celine. Dahil may gagawin ako at yun din ang gusto mo. Pero bakit naman nauna ka pang bumaba habang yung anak mo naiwan sa itaas? Anong klaseng ina ka, ha? Galit na sigaw ni Garrett kay Michelle. Bahagya akong sumilip. Dito pa talaga sila nag-away. Hindi ba nila nakikita na nagpapahinga ang anak nila? I'm sorry, Garrett. Alam mong hindi ako sanay na kasama ko siya. Bigla rin kasi siyang nawala sa tabi ko habang kinakausap ko ang manager ko. Sapat bang dahilan niya ng isang ina? Kinalimutan mo na kasama mo ang anak mo. Narinig mo lang yung fire alarm, nakalimutan mo na ikaw ang nagbabantay kay Celine? Isa ka ba talagang ina? Kung sa bagay, isang buwan pa lang naman niya noon nang iwan mo siya para tuparin ang pangarap mo. Ano ba talaga ang alam mo sa pagiging ina? Galit pa rin ang tinig ng boses ni Garrett. Mabuti pa si Cassandra. Mamatay man ang anak namin pero hindi niya nakalimutan na maging ina. Hindi man niya naisilang ang anak namin, may mother instinct pa rin siya. Habang ikaw, sarili mo lang iniisip mo. Wala kang kwentang ina, Michelle. Ipapahamak mo pa ang anak ko? Si Cassandra na naman. Puro na lang si Cassandra ang laman ng bibig mo. In love ka na sa kanya dahil lalo na siyang gumaganda ngayon. Successful designer na at talagang maipagmamalaki na. Siya na ngayon ang bida sa paningin mo. Nagkataon lang na siya ang nakakuha sa anak natin. Pero kung ibang tao yon, sigurado gagawin din nila ang ginagawa ni Cassandra. Malakas na sinampal ni Cassandra si Michelle. Ngayon nakikita kong di maganda ang relasyon nila. Do I really need to get revenge? Mukhang sapat na akong dahilan ng pag-aaway nila. Wala silang katahimikan habang nabubuhay ako. Sa halip na magpasalamat ka dahil iniligtas pa rin ni Cassandra si Celine, ikaw pa ang galit? Hindi lahat ng tao pareho ng isip ni Cassandra. Sa mga ganong sitwasyon, sarili lang nilang ililigtas nila. Anong pakialam nila sa batang di naman nila kadugo? Mabuti nga't kahit alam ni Cassandra na anak natin si Celine, iniligtas pa rin niya. Napatingin ako kay Mommy Dahlia nang dumating siya. Bahagya akong gumilid at pumasok naman si Mommy Dahlia. Dito pa talaga kayo mag-aaway? Hindi ba kayo nahihiya sa anak ninyo na pinabayaan ninyo? Lumabas kayong dalawa dito bago ko pa kayo ipakaladkad. Galit na saad ni Mommy Dahlia. Hinarap ko na si Dalton, tsaka ako naglakad pabalik sa kwarto ko. Sumandal ako sa headrest habang iniisip ang pagtatalo nilang dalawa. Hindi maganda ang relasyon nila at lalo pang nadagdagan yon nang dumating ako. Napangisi na lamang ako. Ngayon, alam mo na ba ang pakiramdam na nag-o-overthink, Michelle? Kailangan mo pa bang sirain ang relasyon nila kung presensya ko lang lalo na silang nasisira? Napabuntong hininga na lamang ako nang maalala ko si Celine. Masyadong malalim na naman ang iniisip mo. Napatingin ako kay Dalton nang marinig ang boses niya. Hindi ko lang napigilan na hindi isipin si Celine. Paano kung nagkataon na siya na lang naiwan sa floor na yon? Paano kung ang akala rin ng mga firefighter wala nang tao doon? Ano na lang ang mangyayari sa bata? Tanong ko sa kanya. Bahagya naman siyang umiti. Napapalambot ng bata ang matigas mong puso. Huwag ka na mag-isip ng masyado. She's fine. Walang nangyari sa kanya. Hindi siya naiwang mag-isa dahil nakita mo siya. Don't think too much. Huwag ka nang gumawa ng mga senaryo sa utak mo para hindi ka na mag-isip ng sobra pa at mag-alala. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni Dalton. Nang ma-realize ko na nandito siya, muli ko siyang tiningnan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Pupunta ako sa kumpanya kanina na makita kong nasa labas sa mga empleyado. Sakto naman umalis na ang ambulance kung saan kayo nakasakay. Narinig ko namang dinala ka ng ospital kaya naman sumunod ako. Napatango-tango ako sa sinabi niya. Tinitigan ko si Dalton. Siya na lang palagi ang nandyan para sa akin. Kung wala siya, sino kayang kasama ko ngayon? Even my parents did not visit me simula nang makabalik ako. Hindi ba sila masaya for me? Mapait na lamang akong ngumiti. I'm sorry. Sambit ko kay Dalton ay kinatingin niya sa akin. Nagtataka ang mukha. Sorry for what? Tanong niya. Ngumiti lang ako sa kanya. I still like him pero worth it ba talaga kung susubukan namin? Hindi magandang pakinggan na ex ko ang pamangkin ni Dalton. Ano na lamang ang sasabihin nila sa akin? Wala na ba akong makikita na ibang lalaki?
Ano na lang din ang sasabihin ng mga tao kay Delton? Hindi na nakakahanap na ibang babae at pinulot pa ang itinapon na ni Garrett? Magsasalita pa sana ako para sabihin sa kanya ang nilalaman ng isip ko nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok naman si Brent. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong. Napatingin ako kay Delton. Iba na naman ang ekspresyon ng mukha niya, pero nanatili siyang tahimik. Okay lang ako, sagot ko kay Brent. Bakit hindi ka man lang tumawag sa akin kaagad? Hindi ko pa malalaman kung di sinabi sa akin ng secretary na nagkaroon pala ng sunog sa kumpanya ninyo. Nang tumayo si Delton ay tiningnan ko siya. Sa labas na muna ako para makapag-usap kayong dalawa. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin sa kanya na dito na lang siya sa tabi ko pero lumabas na siya. Naupo naman si Brent sa upang inuupuan ni Delton kanina. Ayos ka lang ba? Wala bang nangyari sa'yo? Anong sabi ng doktor? Marami ka bang nalanghap na usok? Sunod-sunod na tanong ni Brent. Alam ko nag-aalala lang siya para sa akin. Pero na kay Delton ang laman ng isip ko. I'm fine. Wala namang nangyari sa akin eh. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Anong nangyari? Base sa mga naririnig ko, hindi ka kagad nakalabas. Hindi mo ba narinig ang fire alarm? Wala bang fire alarm sa office mo? Napabuntong hininga na naman ako. Di ko alam pero pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Meron naman, di ko lang narinig dahil nasa shower room ako. Daloy ng tubig ang naririnig ko, sagot ko. Next time mag-iingat ka. Paano kung lumaki yung apoy at umabot na sa floor ninyo? Nag-aalala lang ako, Cassandra. Alam mo kung gaano kakahalaga sa akin. Tipid akong ngumiti at saka siya tinanguan. Magpapahinga muna ako. Pagdadahilan ko kay Brent na ikinatango niya naman. Nahiga na ako. Inayos niya naman ang kumot ko at pinikit ko lang mata ko dahil di ko naman ako inaantok. Naninibago ko sa kilo si Delton pero hindi ba't ito naman ang gusto ko. Ang iwasan namin ng isa't isa dahil mali naman talaga kapag naging kaming dalawa. Siguradong huhusgahan kami ng mga tao. Hindi rin siguro makakapayag ang mga pamilya namin. Hindi nila babasbasa ng relasyon namin kung sakali. Palihim akong humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam ko nung hinahanap ko. I want to get my revenge pero magiging masaya ba ako? Sa kakaisip ko, hindi ko na malaya, nakatulog na ako. Pagising ko, wala na sa kwarto si Brent. Mom? Usal ko na makita ko si Mommy, ang sarili kong ina. Ngumiti naman siya sa akin. Kamusta ka? Malumanay niyang tanong. Napatingin na rin ako sa sofa na makita ko doon si Daddy. I'm sorry anak, kung ngayon ka lang namin nabisita. Hindi namin alam na nakabalik ka na pala ng bansa. Nalaman lang namin kanina kay Garrett na nandito ka. Kung hinahanap mo si Delton, umalis na muna siya nang dumating kami. Napakunot ako ng noo. Si Delton ang naabutan nila dito at hindi si Brent? Napatango na lamang ako. Ikaw daw ang nagligtas kay Celine? Tanong ni Mommy. Di ako sumagot pero nginitian niya ako. Nang dahil ba kay Celine kaya nila ako binisita? Utang na loob lang ang tingin nila kaya binisita nila ako? Ang sabi ni Garrett na kilala mo agad si Celine pagdating mo ng kumpanya. Masyadong mataas ang pride ng kapatid mo kaya't kami nang magpapasalamat sa iyo dahil hindi mo pinabayaan ang pamangkin ko. Gusto rin namin masiguro na okay ka. Ang sabi ng doktor marami kang nalanghap na usok. Tumangutango lang ako sa kanya. Siya nga pala, binilhan kita ng paborito mong prutas. Kumain ka muna. Tiningnan ko ang fruit salad pero wala akong gana. Lahat ba yan sa tingin nila paborito ko? Kamusta ka na anak? Tanong ni Daddy. Ramdam kong kirot sa puso ko. Na-achieve ko na ang pangarap ko pero ba't parang may kulang pa rin? Hindi ko alam kung anong hinahanap ko. Nangungulila lang ba ako ng pagmamahal nila? Nang dahil ba sa hindi ako masyadong napapansin? Ano ba talaga ang gusto ko? Gusto ko lang bang makita at mapansin din nila ako? Is that all? I'm fine, Dad. Tanging sagot ko. Mabuti naman kung okay ka na. Bigla kang nawala pagkatapos ng mga nangyari noon. Isa ka na palang sikat na designer ngayon. Proud na proud ako sa'yo, anak. Una pa lang alam kong malayong mararating mo dahil sa galing mo sa pagde-design. Nakangiti niyang wika. Tipid lang akong ngumiti. And I'm sorry anak dahil kay Michelle lang ako nag-focus. Pasensya ka na kung nawala ng atensyon ko sa'yo na nag-asawa ka na. Kung sana lang hinayaan kitang abutin pa ang mga pangarap mo kahit may asawa ka na, siguro ang layo na narating mo ngayon. Still, I'm proud of you dahil sa maikling panahon naging isang renowned designer ka nang walang tulong galing sa amin. Napangiti ako sa sinabi ni Mommy.
Nanunubig ang mga mata ko pero pinigilan kong hindi bumagsak ang mga luha ko. Pakiramdam ko pagmamahal lang mula sa kanila at suportang hinahanap ko. Paghingi lang nila ng tawad dahil sa pagkukulang nila sa akin ang kailangan ko. Di pa naman siguro huli ang lahat para magkaayos kayo magkapatid, di ba? Ani pa ni Mommy pero hindi ako sumagot. Nang maalala ko ang pag-aaway nila ni Garrett kanina, para bang sapat na yon dahil hindi sila nagkaroon ng payapa at tahimik na buhay dahil sa ginawa nila sa akin? Sabi nga nila, sa gitna ng trahedya, lumalabas ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Nakita natin ang kabahan ng isang ina na inuna ang sariling kaligtasan at ng isang babaeng kahit tinalikuran at sinaktan ay piniling maging bayani para sa isang inosenteng bata. Sa tingin niyo ba mga kastorya, sapat na ba ang kabayanihan ni Cassandra para tuluyang mapalambot ang kanyang puso sa pamilyang nanakit sa kanya? O baka naman ang pagkakaligtas kay Celine ang magsisilbing pinakamatinding sampal sa pagkatao ni Michelle? Isang sampal na mas masakit pa sa naramdaman niya sa ospital mula kay Garrett. At sa pagdating ng mga magulang ni Cassandra, nakita natin ang paghingi ng tawad at ang pag-amin sa kanilang mga pagkukulang. Pero sapat na nga bang salitang sorry at proud kami sa'yo para mabura ang mga taon ng pangungulila at sakit? O huli ng lahat para sa isang pamilyang matagal nang nagkawatak-watak? Sa kabilang banda, nandoon si Delton, ang tahimik na sandigan. Ngunit sa pagpasok ni Brent sa eksena, tila mas lalo nagiging magulo ang direksyon ng puso ni Cassandra. Sino nga ba ang nararapat para sa kanya? Ang taong laging nasa tabi niya o ang taong pilit na bumabalik mula sa nakaraan? I-comment niyo ang inyong mga saloobin mga kastorya. Kung kayo si Cassandra, mapapatawad niyo ba ang inyong mga magulang matapos ang lahat? At ano ang susunod na hakbang ni Michelle ngayong pati ang kanyang pamilya tila kumakampi na sa kanyang kapatid? Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa susunod na kapanapanabik na kabanata. Muli, ito ang inyong narrator, nag-iiwan ng isang tanong. Ang sugat ba ay sadyang naghihilom sa tagal ng panahon o sadyang natatabunan lang ito ng mga bagong alaala? I-comment nyo na yan. Hanggang sa muli, mag-iingat kayong lahat.